Ito naman po ay hindi na bago. Alam na natin talaga kung bakit nagkakaganito ang isang Harry Roque. Alam natin yan tungkol sa pansariling ambisyon at interes ang kanyang ginagawa. Mangyari, minsan nagiging katawa-tawa, nagbobobobobohan para suportahan yung kanilang mga Panginoon, yung kanilang mga idolo, katulad ng mga Duterte at mga Marcos. Ganyan po ang ginagawa ng isang katulad ni Roque. At bottom line yan, syempre, gusto rin pasukin ang politika. So eto, lumabas na ang balita na posibleng tumakbo nga sa Senado, etong si Roque. Ano kaya ang reaction ng mga netizens? Yun yung sarap basahin, magandang pakinggan, yung galing sa mga netizens na hindi man nagugulat, pero alam na talaga nila kung ano yung punteriya ng isang Harry Roque. At base rin po sa mga komento ng mga netizens, nare-realize natin na bumabalik na sa normal ang mga kababayan natin. Marunong nang mag-isip, marunong nang mag-discern, at talagang kikilalanin na ng mabuti kung sino ang dapat iluklok. Alright, sabi ng isang netizen, sometimes there are people who have crossed the line of delusional and insanity. Yun. Ito rin ay naisip ko na dati. Kasi ang isang katulad ni Harry Roque, mantakin nyo isang magaling naman na lawyer siguro, madalas ko itong mabanggit na dati nga ay maayos naman ito kahanga-hanga. Human rights lawyer talaga ang bansag sa kanya. Yun lang kasi hindi naman pala talaga or napakababa naman pala talaga ng credential ng isang Harry Roque pagdating sa human rights advocate nga na tinatawag. Anyway, ang nangyari, hindi maganda yung pundasyon ng kanyang pagiging human rights lawyer kaya naging animal rights lawyer. Alam niyo na kung bakit. Sino ang mga dinedepensahan natin si Roque ngayon? Karamihan po ay mga animals, katulad ng mga Duterte. Anyway, Totoo, pag nakita nyo ang interview ni Harry Roque para lang depensahan ang mga Duterte, matindi. Kaya na ibaba yung usapin, yung argumento para nga lang ma-impress yung kanilang idolo, katulad nga ni Duterte, ulit-ulitin ko. Diba? At parang sinisira niya rin ang kabuuan ng profesyon ng mga lawyers dahil nga sa kanilang ginagawa. Maganda yung sinabi ng isang netizen dito, nagiging katawa-tawa. Di bali nang maging katawa-tawa etong mga katulad nila. Basta ang alam nila, kailangan nilang humimod. Kailangan nilang magpalakas sa kung sino ang nasa pwesto ngayon, kung sino yung grupo, kung sino yung kampo na sa tingin nila ay makakaluklok or makakatulong sa kanila para sila ay maluklok sa posisyon. Ganun ang nangyayari. Kahit katawa-tawa, nagiging bobo or nagbobobobohan. Diba? Sana binigyan ni VP Sara ng posisyon ito tulad ni Gadon. Malapit na itong mawala sa sirkulasyon. So dalawa lang talaga yan. Either mabigyan ka ng posisyon or matulungan ka sa iyong kandidatura sa susunod na eleksyon. Ganyan po ang nakikita natin kay Roque. Nakakalimutan niya na minsan, or ang totoo, may dulong sana ang isang katulad ni Roque. Kaya lang kasi nakakalimutan talaga niya dahil sa kanyang ambisyon. Okay, ang ibig lang sabihin na ito, hindi nila kayang makipagsabayan at lumaban ng patas, kaya kailangan nila ang mga katulad niya ni Duterte. Anyway, sa panahon ngayon, hindi na ganun ka-powerful, wala nang magagawa ang isang Duterte, kaya talagang kangkungan at mawawala na nga sa sirkulasyon ng isang katulad ni Roque. Sabi ng isa pa, kaya nga nag-iingay kahit katawa-tawa ang pinagsasasabi. Bigyan daw ng advice dahil sa kampanya, alam niyo naman ang pinaggagawa na ito si Roque noong mga panahon. May pa-dance-dance, may pasayaw-sayaw, naiihi sa saliwal, ganon. So akala niya, kakagatin pa ng publiko yung mga ganyang pautot ng mga katulad nga neto. Kaya good luck. So alam na natin, naniniwala ako na ang karamihan sa mga kababayan natin at mga botante ay bumabalik sa normal. Yung marunong nang mag-discern, may sarili ng paninindigan, may sarili ng pag-iisip at hindi na pauuto at magmamaang-maangan. Good luck.